na naman silang may bago na naman silang pautot itong patungkol sa net worth ni VP Sara. Malaki raw ang itinaas. Kinikwenta nila. Sabi ko nga, bakit nyo binabantayan yung net worth ni VP Sara? Hindi nyo ba binabantayan yung mga contractor dyan? Na mas malaki pa yung mga pera dyan? Di ba? Hindi naman siguro ganun kahirap si VP Sara na walang pera siya. Hindi na nga nangingialam si VP Sara na mas mayaman pa kayo sa kanya. Di ba? Ano yung mga sinusuot ninyong mga relo dyan? Di ba? Kaya nga sabi ko, ang kakapal ng mga mukha ninyo. No? Babantayan nyo pa yung net worth ni VP Sara? Ay, sus, grabe. Itong Administrasyong Marcos, sobra sa pamumulitika. Pati nga si Bato de la Rosa, pati dyan sa Senado, si Bato de la Rosa tinanggalan ng apat na komite. Susunod dyan si Bongo. Papahuli nila yan si Bongo sa ICC. Dami, lahat na sigurong gagawin nila para ikakabagsak ng mga tauhan ni Duterte. Gagawin nila lahat yan. Ito yung balita, panoorin natin. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ginawa ang boto. Si Suntay lamang ang natitirang matapang dyan. Lahat dyan, payot. Matapos talakayin ng ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 54 po, 54 po ang tumaas ng kamay. Okay? third at fourth impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamo? Yan ang para sa akin, VP Sara, wag ka nang sumagot sa impeachment, yung impeachment sa House of Representatives. Kasi binigyan nila ng 10 araw si VP Sara na magpaliwanag dito sa impeachment hearing na ito. Okay? Na itutuloy ba ito o hindi? Sa akin, ang swerte-swerte naman itong mga House of Representatives na ito, itong mga congressman na ito, na papansinin pa kayo ni VP Sara. Ang swerte ninyo, sisikat lang kayo kung pupunta si VP Sara dyan. Di ba? Wala, gagawin naman nilang kangaroo court yan kung pupunta si VP Sara dyan. Pupunta si VP Sara dyan tapos gigisahin nyo? Di ba? Alam naman natin na si VP Sara, hindi yan na magigisa ninyo si VP Sara ng ganyan. Lalaban yan at lalaban. So magti-trending na naman kayo kasi look at what happened. Yung pumunta si former President Duterte dyan sa House of Representatives, hindi sumikat yung tuwad ko. Anong nangyari? Natanggal si Paduano. Natanggal si Fernandez. Natanggal si Estela Kimbo. Sinong susunod sa 2028? Good luck sa inyo. Di ba? Kaya itong mga, ako naiintindihan ko, itong si Ridon, Luistro, si Abante, good luck sa inyo sa 2028. Mantakin nyo, yung iba dyan, tumahimik na. Yung mahilig bumanat sa mga Duterte, yung iba dyan parang kumalma sila. Kasi alam nila, nakaka-apekto po yung banat ka ng banat sa mga Duterte na alam mo, ang inyong mga constituents, maka-Duterte. Di ba? Swerte ka na lang kung manalo ka pa, no? Siguro sa pera-pera dyan. Basta ako ito lang yung masasabi ko sa inyo. Si Abante, syempre si Abante, tira ng tira si Abante kasi ngayong 2028, hindi man siya part sa hindi man siguro siya part sa election. Kasi 6 na taon pa yan no? Pero yung mga congressman na mag-renew na this 2028, itahimik sila. Nagtataka ako, bakit sila tahimik ngayon na ang ingay-ingay nila the last term, 'di ba? Kasi hindi pa panahon nila sa 2025 election. Wala silang ikakabahala kasi hindi sila involved doon sa election. Ngayong 2028 na involved sila na yung tahimik ngayon. Bumaliktad na. Itong si Abante, good luck. Si Abante nga, nanalo lang kasi tinulungan ng COMELEC. Dinisqualify yung kalaban. Impeachment laban sa kanya. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to... Alam na namin yan. Bakit mo pa, wala naman kayong nagawang mabuti dyan. Di ba?
yung inatupag nyo, puro impeachment. Alangan naman, sasagot pa si BP Sara dyan na naka-default na yung kumontra kayo sa kanya. Di ba? Useless. To hearing these impeachment complaints. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House panel, Miyerkules, March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito ha, bakit nila ipinakita ang net worth ni BP Sara? Hindi po ito relevant sa pinagdidebatihan nila dyan sa 4th impeachment. 4th impeachment ba yan? Siguro 4th impeachment yan. Yan ang narinig natin. Wala pong kainaugnayan yan. Kaya nga, may sumita dito eh. May isang congressman na sumita. Bakit natin pag-uusapan ang net worth ni BP Sara? Na hindi man yan naka-attach itong net worth na pinagsasabi mo sa complaint ng impeachment na ito. Di napahiya si Ridon. Tingnan nyo. Pahiya si Ridon dito. Usal ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.5 Pagkatapos, si Ridon, hiningan siya na may authentication ba yan na talagang kinuha ng opisina ng ombudsman, itong SALN na ito. Wala namang pirma. Paano yan, Ridon? Kasi kung walang pirma yan, Ridon, matatawag pa rin natin itong fake news, di ba? Bago ka bumuka yung bibig mo dyan sa HOR, Ridon, siguraduhin mo muna na may credibility yung ebidensya mo. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. 51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2000. Ano ngayon kung malaki ang itinaas? Kung may negosyo sila. Di ba? Bakit? Ano? Ibig bang sabihin, kapag tumaas ang net worth ng isang tao ay nagnakaw na? Patunayan nyo muna na tumaas ang net worth ni BP Sara dahil nagnakaw siya. Bakit nga pag-usapan yan? Private nga yan, di dapat eh. Di ba? Hindi mo nga alam kung ano ang mga negosyo nito mga taong ito. Di ba? So, bakit mo ilalabas ang net worth ng isang tao na ililin lang na naman ang taong bayan nito na corrupt talaga si BP Sara kasi tumaas yung net worth? Hindi naman sila hindi naman sila makapagsabi na ninakaw ni BP Sara itong mga perang ito kaya tumaas ang net worth. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Ang dami niyong katrabahan sa buhay. 8. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng 4th impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa SALN ng Vice Presidente. We're submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So we leave it to the... Paano hindi mag-increase? 2008 pa yung pinagsasabi mo. Bobo ka ba rin doon? Grabe naman itong taong ito. Sino hindi mag-increase niyan? 2008 pa yung kino-compare mo. Ano na ngayon? 2025? That is around 20 years ago. Di ba? Talaga mag-i-increase. Bakit mo binigyan ng Malaysia yan, Ridon? Okay ka talaga? Isa bagay, napatalsik ka sa panahon ni Duterte. Kaya nagkakaganyan ka. Justice Committee as to whether or not we would consider it... There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original SALN at 2008. How much is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? Let us say, 2008, 18 million po ang SALN ni BP Sara. Ngayon, naging 80 million na raw. After 20 years, di ba? Million lang ang pinagsasabi natin. Yung ibang congressman dyan, wala pa nga 1 year. Isang project yan, billion na yung SALN nila. Pinagtripan mo yung 20 years ni BP Sara na nag-increase ang kanyang SALN? Ha? Yung ibang mga congressman dyan, many to mention, ha? Sa isang proyekto lang, nag-increase ng bilyones ang kanilang pera. Ay, wag kami, Ridon, kasi ang taong bayan, hindi mo na maluloko sa mga katrabahan mong ganyan. Marunong na kami. Nagbabasa kami ng balita. Ibase mo naman ang reklamo mo o yung banat mo kay BP Sara sa facts. Di ba? Kung ikalandraka mo yung SALN ni BP Sara ng ganyan, normal yan eh. Let us say, sige, kahit nga si Abante lang siguro, i-ano natin, kalkalin natin yung SALN ni Abante, ikukumpara natin kay BP Sara, sige daw. Tingnan lang natin kasi ang problema ng Pilipinas, itong ugali ng Pilipino, mahilig kayong magmalinis, mahilig kayong mamintang at magmamalinis. Di ba? Tingin-tingin naman sa salamin, Ridon.
Oo. Yan ang hirap sa atin eh. Mahilig tayo sa reklamo, mahilig tayong manlait ng iba, mahilig tayong manlinis, pero tayo rin naman, hindi natin tinitingnan ang ating sarili na mas madumi pa tayo sa ating pinagbibintangan. Yan ang katotohanan. Huwag na tayo magbulaan dito. Yeah? 1/8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Yan ang problema sa'yo. Hinihingan ka ngayon ng records na 2008 ni BP Sara, wala kang maibigay. So anong tawag yan? Hearsay. Propaganda. Kasi nakatingin lahat ng media. Gago ka talaga, Ridon. Wala nang naniniwala sa'yo eh. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Sa Representative bagay, todo sila na bumabanat kay BP Sara kasi alam nila this is the last term of their career. Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. New matter is injected by our friend, Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Yan ang sabi niya, itong congressman na ito. Tinatanong ka ngayon, Ridon, kung na-authenticate ba ito? Dapat ba kaming maniwala sa inyo? Kasi saka tayo maniniwala, saka tayo magdebate dito kung na-authenticate yung mga SALN na pinagsasabi mo. Kung walang authentication yan, mahirap yan, no? Nagsasayang ka lang ng laway, Ridon. Okay? Ridon? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Wala kang kape. Diba? Yan ang hirap sa mga maiingay na tao. Ingay ka ng ingay, hiningan ka ng authentication, walang maibigay. Yan ang hirap sa'yo. Yung mga pa-lawyer ka, pa-bright ka, pero bobo ka naman. Natinitira ka ngayon. Hindi ko nga maintindihan na meron pa tayo mga mambabatas na mga ganyan. Di ba? Sus, grabe, nakakahiya kayo sa bansang ito. There's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication. When you go to a proceeding like this. Correct. Sinilip din ito ang ilang Anong sa tingin nyo? Yung korte dyan, yung plenary nyo dyan, Ridon, ano sa tingin mo? Palengke lang yan? Na madala tayo ng hearsay? House of Representatives yan. Nasa inyo na ang pinakamataas na antas kung saan ihihiring, gumawa kayo ng batas dyan, tapos, banat ka, gawa-gawa ka ng kwento na hindi naman authenticated. Gago ka talaga, no? alkasyon na anyay hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng 3rd at 4th impeachment complaints. Question naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Ngayon, kino-question itong credibility nitong self-confessed bagman na ginawa nilang witness na siya raw ang nagdi-deliver ng pera kay BP Sara galing sa mga anomalya. Ngayon, noong kinestyon ang credibility nitong taong ito, pumalag kaagad ang House. Grabe, no? Nakakahiya talaga ang House of Representatives. Isang preso, kinampihan pa ninyo? Wala naman direktang nagpakita na kumampi sila, pero halata sa kanilang mga galawan na question ng credibility. Hindi mo na natin pag-usapan yan kasi hindi pa yung naka-sworn statement. Sus, pautot ninyo. Kaya nga ang Pilipinas hindi umasenso dahil sa mga congressman na mga ganito. Lahat na lang iniisip ninyo pamumulitika, hindi ninyo iniisip na gumawa ng matino na mga batas para sa mga Pilipino. Kung saan tayo naghihirap, gumawa kayo ng batas doon para maiwasan ang ating kahirapan sa bansang ito. Ang ginawa ng mga batas ng mga putang inang ito, puros pamumulitika. Puro kayo away, di ba? Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa 3rd at 4th impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba? Nakakulong yata. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay
kay BP Sara. We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madiarga is credible. Oh, kinampihan kagad ni Dilima. Alam mo naman, laging siyang bumisita doon dyan. Marami siyang kaibigan dyan. So it is premature and it tries to divert the matter now. So Madam let's Chair. not talk yet Namimiss mo na ba si Dayan? Namimiss mo na ba si Junel? about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madiarga. We have yet to hear from him aside from this sworn testimony. Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Pero paniniwala nito, walang epekto sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente ang hakbang. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November, Bakit? Kayo lang ba ang may karapatan na magsampa ng kaso? Bakit? Kino-question nyo pa yung timing ni BP Sara? Bihira lang nga yan si BP Sara mag-file ng case? Magtataka pa kayo? Sis,